Alerto mga Filipino senior citizen, bakit nga ba natanggal ang mahigit 13,000 na benepisyaryo ng social pension sa listahan ng DSWD sa rehiyon na ito? Ano nga ba ang mga dahilan? Bakit sila natanggal? Pag-uusapan natin para maiwasan nyo mga social pensioners. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Meron pong mahigit 13,000 na mga DSWD social pensioners ang natanggal po sa listahan sa isang rehiyon. Kung saan, alamin natin sa video na to ang mga dahilan bakit nga ba sila natanggal. Para na rin po malaman ninyo mga benepisyaryo ng social pension ng DSWD at para aware po kayo sa mga dahilan paano kayo matatanggal. Mamaya-maya, pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, alerto ha, mga Filipino senior citizen, lalong-lalo pa ang mga benepisyaryo dito sa DSWD social pension. Alam nyo ba na sa Region 6 ay mahigit 13,000 po ang natanggal sa listahan ng DSWD bilang mga benepisyaryo ng social pension. Ito nga po ay nasa Region 6, no, sa mga lalawigan probinsya ng Iloilo, ng Negros Occidental, ng Capiz, ng Aklan, ng Antique at ng Guimaras. Kung saan mga ka-vlogs, no, napatunayan at nalaman ng DSWD Region 6 na during sa kanilang revalidation, no, yung pag-re-evaluate po sa mga benepisyaryo ng naturang programa ng DSWD, ito ang social pension ay marami po silang nakikita na hindi kwalipikado, hindi pasok sa kriteria ng DSWD social pension. At ito nga po ang naging basihan para tanggalin sa listahan ang nasa mahigit 13,000 na mga benepisyaryo ng social pension dyan sa Region 6. Napakarami nila mga ka-vlogs. So, yung mahigit 13,000 na natanggal sa listahan ng DSWD social pension ay meron po yung mga dahilan. Ito nga po yung ating pag-uusapan ngayon para naman kahit paano magkaroon kayo ng idea, no, magiging aware din po kayo, baka naman pareho din po kayo, no, ng ganitong sitwasyon diyan sa Region 6, no. Una po, nakita po during revalidation diyan sa DSWD Region 6 na doon sa mahigit 13,000 na natanggal, meron pong mahigit 800 doon ang tumatanggap pala ng pensyon sa SSS at GSIS. So, sa mga tweet, pensyonado po sila ng SSS at GSIS. Isa po talaga sa mahigpit na kriteria ng social pension, paano makasali, ay dapat hindi po tayong tumatanggap o hindi tayo pensyonado sa SSS, GSIS, PVAW, or kahit anong pensyon na tinatanggap natin, both government or private sector mga ka-vlogs, no, or mga agencies. So, mahigit 800 doon sa natanggal sa listahan dyan sa DSWD Region 6 ay tumatanggap pala ng SSS at GSIS pension. And pangalawa, no, pangalawang rason na nakita ng DSWD Region 6 bakit nila tinanggal ang nasa mahigit 13,000 na mga benepisyaryo ng social pension ay tumatanggap pala, no, itong nasa Region 6, merong mga tumatanggap pala na mga benepisyaryo ng social pension, no, tumatanggap pala sila ng honorarium o di kaya sweldo
no? So, bawal po yun, no? Isa rin po sa criteria ng DSWD social pension na dapat walang source of income. So, kung kayo ay tumatanggap ng honorarium o sweldo, abay, hindi kayo po pwede. At ito nga ay nakita ng DSWD social pension dyan sa may Region 6. Kasunod na dahilan bakit natanggal ang 13,000 mahigit na social pensioner sa Region 6 ay meron pong ilan sa kanila, no, meron pong nag-aabot, nagbibigay ng suporta o sustento ng kanilang pamilya, no, mula sa kanilang pamilya, no. It's either anak, apo, or pamangkin, basta nag-aabot, no, nagpapadala or nag-aabot ng pera para pantustos sa kanilang mga pangangailangan. So, isa din po yan sa criteria ng DSWD social pension na dapat wala pong nag-aabot ng pera, no, walang nagbibigay tulong mula sa pamilya, mga ka-vlogs. At ito ang pinakamatindi talaga sa lahat dahil, no, napatunayan din po ng Region 6 DSWD na doon sa mahigit 13,000 na tinanggal sa listahan ng social pension ay mga namatay na pala, no, namayapa na, o di kaya yung iba lumipat sa tirahan. So kung namatay or namayapa na po kasi ang isang social pension beneficiary, talagang mawawala na po yun. Hindi na po pwedeng magtuloy-tuloy ang pagtanggap ng pensyon. Hindi na po pwedeng tatanggapin ng pamilya, ng mga anak ang kanyang pensyon dahil namatay na po siya. Hindi naman po ito SSS or JSIS pension or PIVO pension na meron tayong beneficiary. So, meron tayong survivor or dependent beneficiary. So, ang social pension kasi is ayuda ito ng gobyerno. Kung mamamatay po, mamaya pa, ang senior citizen na beneficiary nito ay ipapasa po ito sa susunod na naka-line up, no, na kwalipikado din na senior citizen dyan sa kanilang barangay. At kung sakaling lilipat naman po ng tirahan ng isang social pension beneficiary, ay hindi na po pwede din siya natatanggap ng pensyon doon sa inalisan niya na barangay. Kung saan siya lilipat, doon na siya mag-a-apply, parang back to normal or back to zero po siya, mag-a-apply muli para makasama sa social pension. So, yun po yung mga dahilan, no? Bakit tinanggal po sa listahan ng DSWD ang nasa mahigit 13,000 na mga benepisyaryo ng social pension. So, ako talaga naniniwala na hindi lamang ito sa Region 6, no, merong ganitong problema. Hindi lamang ito nangyayari sa Iloilo, in Negros Occidental, in Capiz, Aklan, Antique, and Guimaras. I believe talaga na nangyayari ito sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kaya naman, mga senior citizen, mga benepisyaryo ng social pension, siguraduhin na pasok kayo sa criteria, hindi kayo lumabag dito sa social pension criteria. Siguraduhin na indigent senior citizen talaga kayo, mahihirap na senior citizen, para hindi kayo matanggal sa listahan. Kasi tatanggalin talaga kayo once na mag-revalidate ang DSWD sa inyong mga rehiyon, no, or sa inyong probinsya, mga ka-vlogs. Kaya naman, mga senior citizen, meron ba kayong alam na meron ganitong senaryo din, no? Meron ba kayong alam na ganito din po na nakasali sa social pension na hindi naman talaga kasama sa criteria, no? Meron bang ganitong nangyayari sa inyong barangay, sa inyong LGU na SSS pensioner, JSIS or PIVO pensioner, pero nakasama pa rin sa social pension? Meron din po ba kayong nalaman dyan na merong nag-aabot na or suportado naman ng mga anak, pero kasama pa rin sa social pension? O di kayo yung iba, may sweldo, may honorarium, nakasama pa rin sa social pension, yung iba lumipat na, pero andyan pa rin ang pangalan sa listahan, o di kayo namayapa na. I-commento nyo po sa comment section na nasa baba, saang lugar yan, pakilakip na yung buong pangalan, para mapaabot po natin sa DSWD sa inyong iba't ibang region.
bago ka matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.